Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw sa inyong lahat sa Barangay LS. Ako nga pala si Harold, 31 years old at gusto ko lang magsumbong sa inyo sa nangyari sa relasyon ko. May nakarelasyon ako na mas matanda sa akin ng 5 taon, siya si Leia. Matagal ko ng crush si Leia bago ko pa siya ligawan. Naging magkakilala kami dahil sa dating pinagtatrabahuhan namin. Gusto ko na siyang ligawan, unang beses ko pa lamang siyang nakilala. Ang saya kasi niyang kasama, maganda rin siya at kalog talaga. Sa tuwing kasama ko siya ay pakiramdam ko ay safe ako. Kakaiba siya sa lahat ng mga babaeng natipuhan ko noon, Papa Dudut. At kahit sabihing merong mas maganda sa kanya pero iba ang hatak niya. Marami nga ring nagkagusto sa kanya sa dating pinagtatrabahuhan namin. Hindi siya nababakante, yon ang problema ko. Kaya hindi ako makasingit na maligawan siya. Hindi siya nawawala ng karelasyon. Oras na malaman ng mga lalaking kakilala niya na single na siya ay biglang hahaba ang pila. Madalas ako ang huling nakakaalam na single siya kahit kami pa yung mas close sa isa't isa. Kaya madalas ako yung napag-iiwanan. Saka natatakot din akong ligawan siya dahil baka i-reject niya ako. Lalo't 5 taon ang tanda niya sa akin. Gayunpaman kapag tadhana na ang gumawa ng paraan para mapansin ka ng taong gusto mo, wala na silang laban kahit sino pa ang iharap mo. Sa wakas nung natapos na ang relasyon niya, ako naman ang unang nakaalam na single siya. Niligawan ko siya at pinagbigyan niya ako. Maswerte pa nga dahil inaya niya akong mag-live-in dahil wala na rin siyang kasama sa apartment niya. Pumayag ako, Papa Dudut. Pagkakataon ko na yon para ipakita sa kanya na ako ang karapat-dapat para sa kanya. Bakit, Leia? Ano yun? Kanina pa kita hinahanap. Ilang beses kitang tinatawagan sa messenger mo, hindi ka sumasagot. Nasa kwarto natin yung cellphone ko. Iniwan ko ron kasi binababad ko yung mga damit mo para mabilis ko na lang malaban mamaya pagkatapos kong mamalengke. Dapat kasi kahapon mo pa binabad yung damit ko eh. Ayan! Nagmamadali ka na naman sa mga gawaing bahay ngayon. Sorry na po. Kahapon kasi nilinisan ko yung kwarto natin. Isa pa yan. Dapat nung isang araw ka pa naglinis ng kwarto natin. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na hindi ko na gusto yung amoy ng kwarto. Pero hindi ka nakikinig. Sorry talaga. Pero ngayon malinis na. Nag-spray pa ako ng Fabcon sa kama natin para mabango. Sintu-sintu ka ba? Bakit ka nag-spray ng Fabcon sa kama? Paano kung mangati ako? Hindi na mauulit. Sinubukan ko lang naman. Gusto ko kasi yung amoy ng Fabcon. Parang laging galing laundry shop. Mabango. Hindi mo na naman ginagamit ang utak mo. Ginagamit lang ang Fabcon sa huling banlaw at hindi sa mga tuyong tela. Hindi na nga mauulit. Buti sinabi mo yan. Hindi ko rin naman alam. Palitan mo yung bedsheet at yung punda natin. Ha? Ngayon na! Lahat ng inisprayan mo ng Fabcon. Ayoko magpantal-pantal dahil sa katangahan mo. Masusunod, ma'am. Ma'am? Nangiinsulto ka ba? Uy, hindi ah. Ganyan lang ang tawag sa mga misis ng mga under the saya na mister. Ay di nangiinsulto ka nga. Feeling mo inaabuso kita? Ha? Ganun ba yon? Wala akong sinabing ganun. Biro lang naman yun. Sige, hindi na mauulit. Dami mo talagang kapalpakan! Inaayos ko naman po. Kahapon sabi ko wag mo lagyan ng okra yung pinakbit na pinaluto ko. Pero nilagyan mo pa rin. Alam mo namang ayoko ng okra. Hiniwalay ko naman yung okra bago ko hinain sa'yo. Gusto ko lang kasi ng okra sa pinakbit. Ako lang din naman ang kumain nun. Maski na! Inutos ko sa'yo na wag lagyan kasi ayoko ng okra. Hindi ka pa rin nakinig. Oo, tinanggal mo nga yung okra bago ihain sa akin. Pero nai-imagine ko pa rin na may okra yon. Hindi nakakatuwa. Nakakawalang ganang kumain.
Sa susunod, makikinig na talaga ako sa'yo. Huling beses na yun, nalalagyan ko ng okra yung pinakbet. Huwag ka rin magkakamaling bumili ng okra at itambak sa kusina, ha? Iyahampas ko talaga yun sa mukha mo. Yes, boss! Boss! Joke lang po yun. Di ba sinabi ko huwag mo akong bibiruin? Akala mo inaabuso kita? Okay, hindi na. Sorry. Hindi ka marunong makinig! Walang pumapasok sa utak mo! Aray, huwag ka namang manuntok. Sakit tuloy ng braso ko. Ikaw talaga, iba ka kung maglambing. Tumatawa ka pa? Nakuha mo pang magbiro? Akala mo nakikipagbiroan ako sa'yo? Ha? Aray, teka, tama na. Hindi na ako makakapaglaban ng damit mo kung mamamaga tong braso ko sa kakasuntok mo. Baka putulin ko pa yung braso mo sa pangbubuisit mo. Aray, tama na, Leia. Tama na. Lagi mo na lang Please, akong tama ginagalit. na. Masakit na eh. Aray, Leia. Tapusin mo yung labada! Nakailang suntok si Leia sa akin sa braso at sikmura bago siya tumigil. Kung hindi siya napagod at kung hindi nanakit ang kanyang kamao, baka hindi niya ako tinigilan hanggat hindi niya ako nakikitang nagva-violet na ang aking balat. Nabigla ako doon, iyon ang unang beses na sinaktan niya ako. Dinaan ko na lamang sa biro pero nabigla talaga ako, Papa Dudut. Pagkatapos noon ay nagmadali na siyang lumabas ng bahay. Hindi nagpaalam kung saan siya pupunta. Galit pa rin siya. Siguro ay para magpakalma. Hindi ako kaagad nakabalik sa pag-aasikaso ng labahin ni Leia. Masakit pa rin kasi noon ang braso ko. Pinahiram ko na ng liniment para mawala kahit papaano ang pananakit pero hindi yon umepekto. Napansin kong nagpapasana ang braso ko. Hindi ko natuloy natapos pa ang mga gawaing bahay. Palaisipan pa rin sa akin kung bakit ganon ang inastan ni Leia sa akin. Yun ang unang beses na nakita ko siya na parang naging dragon. Nung magkaibigan pa lamang kasi kami ay napaka-sweet niya at masiyahin. Kaya nga ako nahulog sa kanya. Aaminin kong natakot ako sa ginawa niya, Papa Dudut, kasi parang ibang tao ang nakita ko noon habang sinusuntok niya ako ng paulit-ulit sa braso at sikmura. Gabi na noong pinagpatuloy ko ang labahan. Nabawasan na ang sakit sa braso ko kahit papaano. Pinagpaliban ko muna ang pamamalengke dahil hindi ko kayang magbuhat ng mabibigat. Saktong natapos ko ang mga labahan nang dumating si Leia. May hawak siyang yema. Nilapitan niya ako habang inaayos ang ginamit ko sa paglalaba. Tahimik lamang ako noon at pinakikiramdaman siya. Nung kinalabit niya ako ay napatingin ako sa kanya, Papa Dudut. Maamo na muli ang mukha niya. Parang bumalik na ang Leia na una kong nakilala. Kumain ka na ba? Hindi pa. Ikaw, Hindi pa rin. saan ka ba nagpunta kanina? Diyan lang sa tabi-tabi. Nagpawala ng galit. Sorry kung ginalit kita. Sorry din kung nasaktan kita. Pwede bang magbiro? Bakit? Gusto mo bang kumain ng pinakbet bukas? Ha? Kasi kulay talong na tong braso ko. Isaog na lang natin. Paborito mo ang talong, di ba? Huwag ka na magbiro ng ganyan. Nakonsensya na nga ako sa ginawa kong pananakit sa'yo eh. Ayos lang yun. At least ngayon, maamo ka na ulit. Saka nagsorry ka. Bihira kaya sa babae ang nagsusorry. Ang swerte ko naman. Sorry talaga ah. Nadala lang siguro ako ng emosyon ko. Tapos parating na rin ang dalaw ko kaya ayun. Okay lang yun. Hindi naman na masyadong masakit ang braso ko. Binabaran ko kanina ng yelo. Yun nga lang, hindi ako nakapamalengke kanina. Ayos lang ba? Ako na lang ang mamamalengke bukas. Mag-relax ka na lang dito. Sure ka? Pwede naman kitang samahan bukas. Hindi na. May kasalanan ako ngayon sa'yo kaya babawi na lang ako bukas. Ako nang bahala sa pamamalengke. Ako na rin ang magluluto. I-check mo ha. Baka aksidente kang makabili ng okra sa palengke. Naku, ayaw na kitang makitang magalit. Joke lang yun.
Huwag ka magalit. Natroma ka na ata sa akin? Ni hindi mo na magawa magbiro? Kasi naman, kakatapos lang nung pananakit mo sa akin kanina. Pero bukas, okay na ako. Hindi na mauulit yung pananakit ko sa'yo, promise. Last na yun. Natuto na ako. Alam ko naman na nabigla ka lang talaga. Marami rin naman kasi akong kapalpakan na ginawa eh. Kaya gets kita. Kahit na. Mali pa rin ang manakit. Nakuha ko kasi ito sa mga magulang ko eh. Hindi ko alam yan ah. Ano bang nangyari dati? Laging nagbubugbugan sina mama at papa noon. Nakikita namin magkakapatid yun. Tapos kapag mainit ang ulo ni mama kay papa, sa amin niya binubunton. Binubugbog kayo ng nanay nyo? Oo. Kaya nga tinakas kami ng lola ko sa kanya para iuwi sa probinsya. Nadyaryo pa nga kami dati. Kaya naman pala, ang hirap ng pinagdaanan mo. Kaya siguro yung mga karelasyon ko dati, nanawa sa kakabugbog ko sa kanila. Kaya nila ako iniwan. Teka, binugbog mo rin mga ex mo? Kasi galit ako sa kanila. Kahit sa mga konting pagkakamali nila, nawawalan ako ng pasensya. Ang bilis uminit ng ulo ko. Ang bilis lang manakit ng kamay ko. Hindi ko rin alam yan. Pero sana, huli na tong pangbubugbog na ginawa mo sa akin ha. Kasi hindi to tama. Alam ko. Kaya nga nagsusorry ako ngayon. Aware na ako sa pagkakamali ko sa mga dating karelasyon ko. Hindi ko na yun uulitin sa'yo. Maswerte ako kung ganun nga. At maswerte ka dahil may peace offering ako sa'yo ngayon. Anong peace offering naman yan? Yema! Paborito ko to. Ito kasi madalas ang binibigay ni mama sa amin pag nagsusorry siya. Pagkatapos niya kaming bugbugin. Nilagay ni Leia ang yema sa palad ko at saka ako niyakap. Doon ay sinabayan niya ng iyak habang nagsusorry. Kahit ako ay nanghina sa iyak niya, papadudot. Nakaramdam ako ng awa sa kanya at hindi ko ma-imagine kung gaano kasakit ang pinagdaanan niya sa kamay ng mga magulang niya, lalo na sa kanyang ina. Hindi dapat sinasaktan ng bata. Mabilis ko lang napatawad si Leia at pagkatapos noon ay nanumbalik na muli ang masaya naming relasyon. Umorder na lamang siya ng dinner namin at sabay namin yung kinain habang nanonood ng TV. Hindi ko pa rin kinakain ang yemang binigay niya at gusto ko lang kasing merong paalala na kailangan kong protektahan si Leia mula sa trauma niya. Pero pinilit niya akong kainin yon sa palambing na paraan at kinain ko naman. Nakita kong masaya siya nung ginawa ko yon at hinalikan ko siya. Naging okay na talaga ang lahat. Kabaliktaran sa nakalakhang pamilya ni Leia ay masaya at mapagmahalang pamilyang nakagisnan ko, papadudot. Wala akong naging problema sa pagpapalaki at pag-aaruga sa akin ng mga magulang ko. Sa mga magulang ko rin natutunan kung paano ang tamang pagmamahal. Bata pa lamang ako, ang expressive na nila sa mga nararamdaman nila para sa isa't isa. Lagi naming nakikitang magkakapatid na magkayakap at nagsasabihan ng I love you sa isa't isang mga magulang ko. Pinakita nila yon sa amin para malaman namin sa murang edad na dapat ay ganon ang trato kapag nakahanap ka ng taong mamahalin. Nakita ko rin sa mga magulang ko kung paano nila suportahan ng isa't isa, papadudot, kahit may mga pagkakaiba sila at may mga pagsubok na pinagdaraanan. Kaya yun ang plano kong gayahin sa relasyon namin ni Leia. Ipapakita ko sa kanya kung paano ang tamang pagmamahal para tuluyan na niyang makalimutan ang kanyang masalimuot at nakakatakot na nakaraan noong bata pa lamang siya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa pagdaan ng mga araw, linggo at buwan ay hindi na naulit pa ang pananakit ni Leia sa akin. Marunong na siyang magpigil, papadudot. Nasiyahan ako roon lalo't binibida niya yon, ang pinakamatagal na hindi siya nanakit ng karelasyon. Siyempre proud ako dahil nakatulong ako doon. Lagi ko kasing sinusunod ang mga sinasabi niya para hindi na siya magalit pa.
Natuto na akong makinig ng mabuti. Aminado kasi ako noon na minsan o madalas ay hindi ako masyadong nakikinig lalo na kapag marami akong ibang iniisip. Pero dahil nga sa huling engkwentro namin ni Leia, natuto na ako doon, Papa Dudut. Alam kong kailangan ko lamang siyang pakinggan para hindi na maulit yon. Saka lagi ko siyang sinasabihan ng mga magagandang bagay tungkol sa kanya at feeling ko ay nakaapekto yon. Turo kasi ni nanay sa akin, lagi ko raw purihin ang mga babae sa mga magagandang nakikita ko sa kanila. Nakagaganda raw yon ang mood ng babae lalo kung galing mismo sa puso ko. Yon ang tinandaan ko at yon ang ginawa ko. Nakatulong naman. Lagi nang masaya si Nea at parang nagbago ang aura niya. Mabilis lang na lumipas sa mga araw at sumapit na ang unang Pasko na magkasama kaming dalawa, Papa Dudut. Sa apartment lamang kami nag-celebrate ng Pasko para makatipid. Nagluto ako ng lumpia, spaghetti, chicken wings at macaroni salad. Nakalatag na yon sa mesa bago pa sumapit ang Noche Buena. Habang hinihintay na mag-alas 12 ng hating gabi, tinawagan ko ang mga magulang at kapatid ko para batiin sila ng Merry Christmas. Yun ang unang beses na hindi ko sila makakasama sa Pasko at aaminin kong medyo nakakaramdam ako noon ng lungkot. Natagalan nga ang usapan namin sa telepono dahil pinakita pala nila lahat ng handa nila at napakwento pa si nanay tungkol kay tatay. Hindi ko na malaya na hinahanap na pala ako ni Leia, Papa Dudut. Hoy Harold! Kanina pa kita tinatawag Saan ka ba nagpunta? Kanina pa kita tinatawagan pero hindi ka makontak. Lumabas kasi ako. Pasensya na kung di ko nasagot mga tawag mo. Tinatawagan ko kasi si nanay. Bakit hindi na lang dito sa loob ng bahay ka tumawag? Kanina pa kita hinahanap. Ang bagal kasi ng wifi natin. Ginamit ko na lang yung data ko. Sa labas malakas yung sagap ng internet. Kaya doon ko tinawagan si nanay. Ayun nga Ipapaayos ko sana sa'yo tong wifi natin kasi hindi ako makakonect. Paano ako makakapag-post nito sa Facebook? May problema ata talaga sa internet ngayon. Nag-message na ako pero sabi, may inaayos daw. Kaya baka mamayang madaling araw pa matatapos yung service maintenance nila. Nakakabanas naman Kung kailan naman Pasko. Makikonek ka na lang sa data ko. Marami pa naman to. Hayaan mo na. Sure ka? Sabihin mo lang sa akin kapag kailangan mo na. Sino na naman ba yung tumatawag sa'yo sa messenger? Si ate. Teka, sagutin ko lang. Subukan mong lumabas ulit, tatamaan ka sa akin. Ha? Ilang oras mo nang kausap ang pamilya mo? Paano naman ako? Iiwan mo lang ako rito sa loob ng bahay? Saglit lang naman to. Pag Noche Buena na, sa'yo na buo ang atensyon ko. Hindi. Mula sa oras na to, sa akin ang atensyon mo. Unang Pasko natin magkasama tapos babaliwalain mo lang ako. Di sana sumama na lang pala ako sa mga kaibigan ko para nag-inuman na lang kami. Sorry na. Unang Pasko rin kasi to na hindi ko kasama ang pamilya ko. Sumasama ang loob mo. Gusto mo doon ka na lang sa kanila. Marami ka pa namang data, di ba? Mag-book ka na ng masasakyan at umuwi ka na lang doon. Iuwi mo na lang din lahat ng handa natin. Tutal wala na akong ganang kumain. Wag namang ganyan. Gusto ko silang makasama. Pero gusto rin kitang kasama. Sino bang mas gusto mo makasama sa amin ng pamilya mo? Andito ako ngayon, so malamang ikaw. Pero panay naman ang kontak mo sa pamilya mo. Paano nagsisisi ka na magpapasko kang kasama ako? Hindi excited nga ako kasi ito ang unang Pasko natin na magkarelasyon. Huwag ka na magalit. Sige, bukas ko na lang kakausapin si ate. Nakakainis ka kasi. Imbis na mag-focus ka na lang sa akin. Hindi na po. Sa'yo na ang focus ko ngayon. Ano bang gusto mong gawin? Gusto ko, patayin mo yung cellphone mo para hindi na makatawag at makaistorbo sa iyong pamilya mo. O sige po, walang problema. Oh, ayan pinatay ko na. Kakainis ka. Sorry na po. Buo na ang atensyon ko sa'yo ngayon. Hindi na nga ako
masaya sa mga niluto mong handa tapos bibusitin mo pa ako sa pagtawag mo sa pamilya mo. Ano bang problema sa niluto ko? Ang alat at ang sagi na lumpiang Shanghai. Yung spaghetti, mas anemic pa kaysa sa akin. Yung macaroni, in-overcook mo. Ha? Alam ko, sakto lang yung pagkakaluto ko. Baka nanginan lang masyado. Hinayaan ko kasi nakabukas yung mga bintana. Puro ka talaga kapalpakan. Paskong Pasko pero umiinit ang ulo ko sa'yo. Wala pa namang 12:00. Mareremedyohan ko pa yan. Teka. Ang laki mong palpak! Palpak ka! Aray, Leia! Awat na! Huwag mo naman akong tadyakan! Aray! Maligayang Pasko sa'yo at sa kapalpakan mo! Tinadyakan sa hita, sinuntok sa muka at sikmura. Yan ang paulit-ulit na ginawa sa akin ni Leia Papadudut. Sinabunutan din niya ako at sinubukang ihampas ang ulo ko sa mesa, kung saan ay nakalatag ang mga handa namin. Buti na lamang at nakapalag ako. Pero sa ibang mga ginawa niya ay hindi na ako nakalaban pa. Ayoko rin namang lumaban dahil ayoko siyang masaktan. Hinayaan ko na lamang siya dahil alam ko mapapagod din siyang saktan ako, Papadudut. Noong hiningal at nasaktan na ang mga kamay niya ay doon na niya ako tinigilan. Nagkulong siya sa kwarto at doon nagwala na sinabayan pa ng pag-iyak. Napasili pa ang mga kapitbahay namin dahil sa mga narinig. Hiyang-hiya ako pero wala akong ibang magawa. Nakailang beses akong kumatok sa kwarto para pagbuksan niya ako. Pero hindi niya ginawa yon. Lumagpas na ang 12:00 pero ayaw pa rin niyang lumabas. Nasa labas lamang ako ng kwarto at hinihintay na pagbuksan niya ako. Hindi ko na alam kung aling parte ng katawan ko ang sumasakit dahil halos nagsabay-sabay na yon. Sinabayan pa ng pagkalam ng sikmura dahil sa gutom. 3:00 na ng madaling araw nang lumabas si Leia sa kwarto at kinumusta ko siya, Papadudut. Niyakap niya ako at nag-sorry. Inaya ko na siyang kumain at tumango lamang siya. Nagutom siya at naparami ang kain niya habang ako ay nakatingin lamang sa kanya at nakakaramdam na ng takot. Nang mapansin niyang nakatitig ako sa kanya ay may kinuha siya sa kanyang bulsa. Isang yema. Inabot niya sa akin at tulad ng dati simbolo yon ang pagsusori niya sa akin. Hindi pa man ako okay noon pero ngumiti ako at tinanggap ang yema na inabot niya. Doon na siyang ngumiti at magana na ulit na kumain. Hindi ako halos makakain noon dahil iniinda ko ang sakit ng pangbubugbog niya sa akin. Nagkaroon ng mga pasa at latay sa buong katawan ko. At pagkatapos ng Pasko, pagbalik ko sa trabaho ay napansin ng katrabaho ko at dati kong kaklase sa college na si Julie ang mga bakas ng pananakit ni Leia sa akin, Papadudut. Uy, Harold! Ayos ka lang? Oo naman. Merry Christmas pala. Naging merry ba talaga ang Christmas mo? Anong ibig mong sabihin? Ang fresh pa kasi ng mga galos mo. Halatang nung Noche Buena lang naganap yan. Ah, wala to. Natalsikan lang ako ng mantika nung nagpiprito ako ng chicken wings at lumpia. Napalakas yung apoy. Naparami yung mantika. Nakwento ko ba sa'yo dati na binubugbog ako ng ex-husband ko? Ha? Talaga? Wala kang naikikwento tungkol dyan. Kaya alam kong nagsisinungaling ka. Hindi kita hinuhusgahan ha. Kasi dati, takot din akong aminin yung totoo. Sinusubukan ko pa ngang protektahan ng ex-husband ko. Ayos lang naman kasi ako. Yan din ang sinabi ko. Pero alam ko sa loob-loob ko, hindi ako okay. Ano bang gusto mong sabihin ko? Sinasaktan ka ba ni Leia? Hindi to magagawa sa akin ni Leia. Gusto mo talagang isipin ko na mantika ang nanakit sa'yo? Nagkapasa ka dahil natalsikan ka ng mantika? Nahulog lang din ako sa hagdan. Nagmamadali kasi ako sa pagbaba. Ayun, nadulas ako.
Ang classic. Yan ang madalas kong ginagamit na dahilan kapag nahuhulihan akong may pasa sa muka. Lagi kong sinasabi na nahulog ako sa hagdan. Kahit sa totoo, wala namang second floor ang bahay namin. Pwedeng magtanong, Ano yun? paano ka nakatakas sa ex mo? Gusto mo na rin bang takasan at maging ex si Leia? Huwag na lang pala natin pag-usapan. Hindi. Pag-usapan natin. Pinapagaan ko lang ang sitwasyon. Huwag kang mag-alala. Mapagkakatiwalaan mo ko. Ready ka bang magtiwala rin sa akin? Nakakaawa kasi si Leia. Lumaki siya sa toxic na pamilya. Nagbubugbugan ng mga magulang niya. Tapos, binubugbog din siya ng nanay niya. Kawawa naman talaga. Pero hindi sapat na dahilan yun para gawin niya rin sa'yo kung anong naranasan niya sa pamilya niya. Gets mo ba? Mahirap sigurong pigilan lalo kung hindi pa siya okay mula sa trauma niya. At responsibilidad niya ang sarili niya para maghilom sa trauma na yon. Hindi yung ipapasa niya sa'yo kung ano man ang nakasanayan niya noon. Alam ko naman. Akala ko kasi hindi na niya uulitin yung pananakit niya sa akin. So hindi ito ang unang beses na sinaktan ka niya? Pangalawa pa lang naman. Nilalang mo yan? Dapat nga nung unang beses pa lang huminto na siya. Sinubukan naman niya. Ilang buwan din ang pagitan nung una at pangalawang pananakit niya sa akin. Kahit papano, nag-improve naman siya. Proud ka pa talaga ha? Dapat nga hindi na naulit, di ba? Hindi naman kasi ganun kadaling takasan ang nakasanayan mo. Hindi naman talaga dapat takasan. Pero kailangan niyang harapin at kumprontahin ang issue na yan para matapos na at makapagbagong buhay na siya. Hindi ganun kasimple. Malalim yung mga sugat niya. Ganyan na ganyan din ako sa ex ko. Ilang beses ko ring pinagtanggol at pinaniwalaan na magbabago siya pero walang nangyari. Kung hindi pa ako na ICU noon dahil sa pananakit niya, hindi pa ako matatauhan. Harold, hindi na magbabago si Leia. Puro lang sorry ang matatanggap mo sa kanya. Pero hanggang doon na lang yun. Maniwala ka sa akin. Pinagdaanan ko yan. Walang pagbabago sa taong ayaw magbago. Hindi na ako nagsalita sa huling sinabi ni Julie, Papa Dudut. Alam kong may punto siya. Pinag-isipan ko yung buong araw habang nasa opisina. Wala na ba talagang pag-asa na magbago si Leia? Hahayaan ko na lang ba siyang saktan ako ng paulit-ulit hanggang sa sumuko na lamang ang katawan ko? Hindi ako mapakali. Lagi na lang akong natatakot, pati ang pag-uwi sa apartment namin ay kinakabahan ako. Hindi ako makagalaw ng maayos kapag kasama ko si Leia. Pakiramdam ko anumang oras na may mapansin siyang mali ay aambahan na agad niya ako. Hindi na ako komportable sa piling niya. Pero mahal ko siya. Lalo akong nanghihina sa tuwing iningitian niya ako at nilalambing. Parang nakakalimutan ko bigla lahat ng pananakit niya sa akin. Ganong kalakas ang karisma niya na kaya niya akong mabawi sa tuwing nakagagawa siya ng mali. Halos ayoko nang umuwi noon ng apartment, Papa Dudut. Kapag nagme-message siya sa akin ay parang ayoko nang basahin yon. Alam kong nakakahalata na siya sa unti-unting paglayo ko. Hindi lang siya umiimik dahil ayaw niyang mabuksang muli ang topic tungkol sa ginawa niyang pananakit sa akin noong dumaan ang Pasko. Sinubukan naman niyang bumawi at naging mabait siya sa akin at dinoble pa ang lambing at pag-aasikaso niya. Hindi siya nagpakita ng galit sa akin o kahit kaunting inis. Kaya muli na naman akong tumiklop sa kanya, Papa Dudut. Nahuli na naman niya ang kahinaan ko. Kaya lang ang tanong na tumatakbo sa isip ko, hanggang kailan kami magiging masaya bago ang susunod na pananakit niya? Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagpaalam ako kay Leia na uuwi muna ako sa amin dahil nagkasakit si nanay. Masama ang loob niya pero pumayag siya.
Alam kasi niyang may kasalanan pa siya sa akin at hindi siya pwedeng umangal dahil baka lalo lang lumayo ang loob ko sa kanya. Nagtanong lamang siya sa akin kung kailan ako uuwi at sinabi ko sa kanya na hindi ko pa alam. Dagdag ko pa ay basta kapag naging stable na ang pakiramdam ni nanay, uuwi rin ako. Nagtanong siya kung pwede ko raw ba siyang isama na lamang sa bahay ni nanay, pero mabilis akong tumanggi. Na-offend ko siya dahil parang ayoko siyang kasama. Pero hindi naman kasi namin magawang mapag-usapan ang nangyaring pananakit niya sa akin. Kaya hindi ko magawang sabihin sa kanya na parang ko lamang din yon para makahinga sa relasyon namin. Gusto ko lang munang lumayo sa kanya kahit na ilang araw lang. Paglipas ng mga araw ay nag-a-update pa rin ako sa kanya kahit umuwi muna ako sa bahay ni nanay. Para hindi naman siya malungkot at mapraning. Baka hindi rin kasi lalo lang siyang magalit sa akin. Naging pasensyosa naman siya sa akin kahit ang tipid ko na mag-chat sa kanya papadudot. Nagpapakiramdaman talaga kaming dalawa at makalipas ang isang linggo ay gumaling na si nanay at umuwi na rin ako sa apartment namin ni Leia. Aminado naman akong na-miss ko rin siya kaya naisip kong umuwi na. Sinalubong niya ako ng isang mahigpit na yakap at binusog ako sa halik sa mukha ko. Gumaan kahit papaano ang pakiramdam ko. Nakapagluto na rin siya at pinagsaluhan namin yon. Marami siyang nakwento sa akin na nangyari sa kanya habang wala ako. Mukha siyang masaya. Masaya na rin ako pero hindi pa rin matanggal sa isipan ko na anumang oras ay pwede na naman siyang sumabog at mangbugbog, papadudot. Mabuti umuwi ka na. Para ako mababaliw dito sa bahay mag-isa. Nasanay na ako na lagi kang kasama. Nakakalungkot pala kapag wala ka. Namiss kita. Namiss din naman kita. Kung hindi naman kasi nagkasakit si nanay, hindi na naman ako uuwi ron. Okay na yon. Ang importante, andito ka na. Labas tayo mamaya. Okay lang? Kape tayo ron sa katabi nating coffee shop. Libre ko. Date natin yun ah. Dito na lang tayo sa apartment. Marami pa naman tayong kape na pwedeng i-brew dito. Saka para ma-relax tayo habang nanonood ng TV. Saka mukhang uulan eh. Okay. Pero siguro nga mas maganda kung... Sige, doon na lang tayo magkape. Maganda nga rin na umulan para bumagay sa kape natin. Sure ka ba? Oo naman, kahit basta ikaw. Nanginginig pa. Gusto ko kasing matry ulit yung Spanish latte nila. Last week ko pa gustong subukan pero gusto ko sana kasama ka pag hihigop ako nun eh. Sige, pahinga lang tayo ng konti. Magpababa lang ng kinain. Naparami yung kain ko sa niluto mong gata. Ang sarap. Okay. Bakit ka malungkot? May nasabi ba ako? Sorry kung ano man yun, hindi ko talaga sinasadya. Huwag kang magagalit please. Gusto ko na kasing magkape para makapag-relax na ako. Sige, tara na. Okay na ako. Teka lang Harold, May ginawa ba ako mali? Ano yun? Basta hindi ko sinasadya. ano ba nangyayari sa'yo? May mali ba sa nangyayari sa akin? Sabihin mo lang, aayusin ko. Huwag kang magagalit please. Ayoko magalit ka. Hindi naman kasi ako galit. Nag-worry lang ako sa'yo. Huwag kang mag-worry para hindi ka na magalit. Ayos lang ako. Ayos lang talaga. Tara na, kape tayo. Mag-usap tayo. Galit ka ba? Bakit palagi mong sinasabi na galit ako? Gusto ko lang malaman para alam ko kung anong gagawin ko. Natatakot ka na ba talaga sa akin? Hindi Ayoko lang na nagagalit ka. Dahil ba to sa nangyari nung Noche Buena? Huwag na nating iwasang pag-usapan yon, Harold. Alam ko namang dumistansya ka na sa akin mula nung binugbog kita nung Noche Buena. Hindi naman ako manhid. Ayos na yun. Hayaan mo na. Last year pa yun. Pero hanggang ngayon bitbit natin yon.
Hindi tayo makakapag-move on hanggat hindi natin pinag-uusapang dalawa yon. Ang totoo, natatakot ako sa iyo, Leia. Araw-araw. Lagi akong kinakabahan sa tuwing nakikita kita kasi baka may mapansin kang mali sa akin tapos magagalit ka. Tapos mananakit ka. Hindi ko na kasi kaya yun. Nakakatakot. Hindi pinaranas to sa akin ng magulang ko. Pero bakit kailangan kong danasin yun sa'yo? Mahirap na bang patawarin yung mga maliliit na pagkakamali ko? Kasi sinusubukan ko naman. Kasi mahal kita. Pero minsan, ginagawa ko na lang lahat ng gusto mo kasi natatakot ako sa'yo. Di ba mali yun? Mali na ginagawa mo lang yung isang bagay kasi natatakot ka. Di ba dapat ginagawa mo yun kasi masaya ka? Sa unang pagkakataon ay hinayaan kong umagos ang sakit. Nagsumbong ako kay Leia sa sama ng loob ko sa kanya. Hinayaan kong umiyak ako na hindi ko naman nakasanayang gawin noon. Hindi ko siya matignan sa mga mata at nakaharang din ang mga braso ko sa mukha ko para mailagan ko kung sakali mang mapikon siya sa mga sinasabi ko. Pero hindi ko na pala kailangan ang mga braso ko para depensahan ang sarili ko dahil hindi naman ako sinaktan ni Leia. Pag-angat ko ng tingin sa kanya ay sinabayan niya ako ng iyak. Naramdaman ko ang awa niya para sa akin. Sinubukan niya akong yakapin pero umilag ang katawan ko dahil inaasahan marahil ng katawan ko na sasaktan niya ako. Sinusubukan lamang akong protektahan ang katawan ko. Doon na umiyak ng malakas si Leia. Sinaktan naman niya ang sarili niya. Sinampal niya ang mukha niya. Sinabunutan ang buhok niya at pinigilan ko siya at doon ay bigla siyang nanghina at niyakap ako. Yumakap ako pabalik para maramdaman niyang ligtas siya sa mga braso ko. Nung humupa na ang emosyon namin ay doon na kami nakapag-usap ng kalmado. Sinabi niya sa akin na gusto na niyang magbago at sana'y matulungan ko siya. Natatakot na rin daw siya sa mga posible pa niyang magawa dala ng trauma niya. Kaya naman minabuti naming dalhin siya sa isang psychiatrist para maipagamot ang kinakaharap niya. May anger issues si Leia at marami pang lumabas na ibang mga mental health issues niya. May mga nireseta na sa kanyang mga gamot na inumin at masipag naman niyang sinunod lahat ng sinabi ng doktor sa kanya. Sinikap talagang ayusin ni Leia ang mga issues niya sa sarili at mga issue niya sa nakaraan niya. Natuwa ako. Lalo't nakita kong hindi na siya palaging galit at hindi na rin nananakit. Naging kampante na akong muli sa kanya, Papa Dudut. Sinuportahan ko siya at mas minahal, lalo para magtuloy-tuloy na ang kanyang pagbabago. Masaya ako sa nangyari sa kanya at hiniling ko na sana'y tuluyan na niyang maiwan ang nakaraan niya, Papa Dudut. Napagod ako sa paglalakad natin kanina. Ginutom ako bigla. Ako rin. Feeling ko kaya nating umubos ng 2 rice cooker. Laman ng rice cooker o mismong rice cooker ang kakainin natin? Isama mo na yung cord ng rice cooker. Kaya ko yun ngatain. Teka, magsasayang na ako. Umupo ka muna. Mamili ka na ng mapapanood natin. Okay lang ba sa'yo na initin ko na lang yung natirang ulam kagabi? Oo, ayos lang. Bago mapanis. Para di masayang. Pakigawa na rin ako ng sausawan ha. Toyo na may maraming kalamansi at dinurog na siling labuyo. Love you! Harold, sa weekend ba okay lang kung pumunta tayo ng Zambales? Gusto ko kasi magdagat. Nako, hindi ako pwede sa weekend. Pupunta kami ni nanay sa Quezon. Gusto raw niyang mamasyal dun sa mga pinsan niya. Ah, ganun ba? Hindi ba pwedeng sa ibang weekend na lang kayo pumunta ng Quezon ng nanay mo? Kasi
last weekend kayo rin na magkasama na namasyal sa Pampanga. Baka naman pwedeng itong weekend ako naman ang kasama mo. Ako naman ang ipasyal mo. Negative. Nakahanda na si nanay na pumunta ng Quezon. Nakaimpake na nga rin. Excited na talaga siyang makipag-meet and greet sa mga pinsan niya. Ganon? Bawi na lang ako sa'yo sa susunod ha. Promise, babawi ako. Huwag ka nang bumawi. Magsama na lang kayo ng nanay mo. Alam mo kung ano pa yung magandang bonding nyo? Bumalik ka sa matres niya at magstay ka doon ng 9 months. Leia, teka. May mali ba sa pagsama ko sa nanay ko? Ayos nga yun Patunayan mo sa akin na isa kang mama's boy. Gusto ko lang namang pagbigyan si nanay. Bihira ko na rin siya kung makasama. Matanda na rin siya. At gusto ko namang makasama siya bago, alam mo na. Bihira makasama? 2 weekend na kayo magkasama. Ano pang bihira ron? Palagi rin naman tayong magkasama, di ba? Andito ako lagi sa apartment kasama mo. Magkatabi lagi tayo matulog. 2 araw lang naman ang nilalaan ko para kay nanay at sa pamilya ko. Sana maging okay sa'yo yun. Hindi okay sa akin. Napapabayaan mo na ako. Alam mo na hindi totoo yan. Leia, makinig ka. Ano pa? Huwag mo akong hawakan. Leia, umalma ka. Sabi nang huwag mo akong hawakan Leia, sandali. Huwag mo na akong saktahan. Napag-usapan na natin to. Hindi ka naman hanakit, di ba? Pinabayaan mo ako. Galit ako sa'yo. Dapat ka nang masaktan. Aray! Teka, Leia! Humiya ka ng malalim! Hinga lang, Leia! Akala ko ako na laging uunahin mo. Wala manakit! Pero hindi pala. Please! Hindi ka marunong tumupad ng pangako. Sinungaling! Katulad ka rin ng mga magulang ko. Nasasaktan na ako, Leia! Please naman! Kang babangon dyan sa sahig kung ayaw mo makatikim palalo ng sakit. Saktan mo lang ako. Sige. Para mailabas mo na lahat ng galit mo. Talaga? Ano, kaya mo pa? Ha? Gusto mo palang nasasaktan ka Tumigil ka lang kapag ayaw mo na. Hindi kita titigilan! Hindi kita titigilang saktan! Tandaan mo yan! Tapos na ba? Kasalanan mo to, Harold! Kung bakit kita nasaktan ulit! Sorry! I'm sorry! Hindi ko sinasadya! Teka, kukunin ko yung yema sa ref, ha? Tsaka lang sa sahig! Huwag ka babangon! Kakain ka ng yema! Sandali! Tumakbo si Leia at iniwan ako para kunin ang yema sa ref. At tulad ng dati, iyon ang paraan niya para mag-sorry sa akin. Habang nasa kusina si Leia ay sinikap kong makatayo. Nilakad ko ng paika-ika ang daan papunta sa pintuan. Lumabas ako ng bahay at tinayaan kong nakabukas ang pintuan at saktong may dumaang taxi at agad ko yung pinara. Nagpahatid ako kina nanay at nabahala ang taxi driver sa akin dahil dumudugo ang ilong at labi ko. Nanlalabo na rin ang paningin ko dahil namumula na ang mga mata ko dahil sa paulit-ulit na pagsuntok ni Leia sa akin. Nagsabi ang taxi driver na ihahatid na lamang niya ako sa ospital pero pinigilan ko siya. Gusto ko na lamang makauwi kina nanay. Habang nasa biyahe ay napaiyak na lamang ako. Hindi dahil sa sakit ng pangbubugbog ni Leia sa akin, kundi dahil sa kasalanan ko mula sa kanya. Nakatakas na ako, Papa Dudut, tulad ng pagtakas ni Julie sa kanyang dating asawa. Totoo pala ang sinabi niya. Hindi na magbabago ang mga katulad ni Leia. Maswerte akong nakayanan ko pang maglakad paalis sa apartment namin ni Leia. Hindi kagaya ni Julie na hindi na nakalakad paalis sa bahay nila ng dating asawa niya at tanging ambulansya na lamang
ang nagtakbo sa kanya papunta sa ospital. Pagkarating ko sa bahay, sinalubong ako ni nanay. Panayang iyak niya sa nadatnan sa akin. Hindi siya nagtanong pero niyakap niya ako at sinabing hindi na siya papayag na mangyari ulit sa akin yon. Nakauwi na ako. Nakauwi na ako mula sa mga taong totoong nagmamahal sa akin. Sa ngayon naman, Papa Dudut, ay naghilom na ang mga pasa ko sa katawan pero patuloy pa rin akong naghihilom mula sa trauma na inabot ko mula kay Leia. Lagi po akong binabangungot sa tuwing napapanaginipan ko kung paano akong saktan ni Leia noon. Aaminin kong nakaapekto ng malala ang ginawa ni Leia sa akin, sa aking pag-iisip at hirap akong makabangon dahil doon hanggang ngayon. Hindi rin nakatulong na patuloy siyang lumalapit sa akin para humingi ng tsansa para magkabalikan kami. Lagi siyang may dalang yema para humingi ng sorry. Hindi ko yon tinanggap. Katulad ng hindi ko pagtanggap sa mga ginawa niya sa akin noon. Aaminin kong hindi ko pa siya napatawad pero aaminin kong may pagmamahal pa rin ako para sa kanya. Isang bagay lang ang alam kong kailangan kong tanggapin at aminin. Hindi na ako babalik sa kanya at hindi ko nahahayaang maulit pa ang dati. Hanggang dito na lamang po ang kwento tungkol sa bahaging ito ng buhay ko at sana ay nakapagbigay ako sa inyo ng aral kung sakali mang may mga kabarangay na parehas ko ang pinagdadaanan. Isang mahigpit na yakap sa inyong lahat na dumaan sa mapang-abusong relasyon. Hindi kayo nag-iisa. Huwag kayong matakot, mananalo rin tayo at makakawala. Maraming salamat muli sa lahat ng mga bumubuo ng Barangay Love Stories. Ang inyong kabarangay forever, Harold. Dear Papa Dudut, ako nga pala si Socorro, 45 years old, habang fresh pa sa utak ko. Ang mga nangyari sa buhay ko ay gusto ko lang sana itong ikwento sa inyo. Sana maintindihan ninyo ako. Nakipag-live-in ako sa kaedad kong si Willie. Kakasimula pa lang ng relasyon namin at wala pang isang buwan ay nagsama na kaming dalawa. Bit-bit ko sa bahay ni Willie ang 18 anyos kong anak na dalaga na si Jovi. Maswerte akong pumayag si Willie na isama ang anak ko. Hindi lahat ng lalaki gustong magbit-bit ng hindi niya bagahe. Una pa lang na binanggit ko si Jovi kay Willie ay hindi na ako nagkaroon ng problema para mapalapit ang loob ng anak ko sa kanya. Tinanggap niya si Jovi na para bang sarili niyang anak. Single si Willie noong nakilala ko at wala siyang naging asawa pero nagkaroon siya, Papa Dudut, ng mga karelasyon na mas bata sa kanya. Hindi niya nakasundo ang mga yon dahil marahil ng agwat sa edad. Kaya naman minabuti niyang doon na lamang sa kaedad niya sumubok. Ako ang nagkataon na napadpad sa kanyang daan habang naghahanap ng kaparehas. Maswerte akong masasabi, Papa Dudut, na napadaan siya sa landas ko. Dahil noong time na yon ay hindi ko na alam ang ginagawa ko sa buhay. Ang dati kong asawa at tatay ni Jovi ay hiniwalayan ko noong time na sinalba ko ni Willie. Kaibigan ko pa lamang si Willie noon at nasasabihan ko siya ng problema ko sa dati kong asawa. Kay Willie ako madalas umiiyak na para bang siya ang matalik kong kaibigan. Siguro ay doon ako na fall sa kanya, Papa Dudut. Ganon din siya sa akin. Doon na rin nagwakas ang pagmamahal at pasensya ko sa dati kong asawa. Dahil kay Willie ay nagkaroon ako ng lakas ng loob para iwanan ang mapang-abuso kong asawa. Inalala ko noong simula si Juvie dahil baka ayaw niyang magkahiwalay kami ng tatay niya. Pero nagulat ako nang ang anak ko na mismo ang nagtulak sa akin para umalis na kami sa poder ng kanyang ama. Ang ganda ng kwarto natin. At ang presko at ang lambot ng mga unan at kumot. Kanino mo pa sinasabi yan? Nako-conscious na yung una sa mga papuri mo. Masaya lang talaga ako kasi ibang-iba to sa naging buhay ko sa dating asawa ko.
Masanay ka na sa ganitong buhay. Ito nang bagong simulan niyo ni Jovi. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala na may sasaklolo sa akin mula sa asawa ko. Akala ko, habang buhay na akong makukulong at mabubulok sa piling niya. Nadidinig talaga ng Diyos ang dasal natin. Kaya nga abot langit ang pasasalamat ko sa Diyos dahil hinugot niya ako palayo sa asawa ko. Mabuti na lang talaga. Mabuti na lang ano. Mabuti na lang at inad mo ako sa Facebook. Kung hindi mo ako kinaibigan. Anong kinaibigan? Itatama ako lang ha. Baka ibig mong sabihin kung hindi kita nilandi. Basta, nagsimula tayo sa friendship. Hindi pa naman ako interesado sa iyo nung una. Ouch naman. Matapos kitang bilhan na malalambot na una at kumot. Tapos ganyan ang sasabihin mo. Kasi ayoko namang madungisan ang simula natin. Magkaibigan naman talaga tayo nung una. Pero ramdam mo naman na dati pa kita gusto, hindi ba? Ramdam. Pero ayokong isipin masyado kasi mahal ko pa nun yung asawa ko Ouch ulit? Pero ibang kwento na ngayon. Ikaw na yung mahal ko. Sure na ba yan? Kasi baka mamaya bumalik ka sa kanya kapag namimiss mo yung matigas na unan at magaspang na kumot nyo. Naku, hindi na. Matapos mong iparana sa akin tong malalambot na unan at kumot, sino tangang babalik pa ron? Ikaw na rin nagsabi noon, lagi kang bumabalik sa kanya. Kasi naliligaw pa ako noon. At syempre, hindi pa kita nakikilala noon. Basta hindi na kayo babalik ni Jovi sa kanya ha? Pangako, babalik kayo sa pagkabata sa sarap kong mag-alaga. Ewan ko ba? Para akong bumabalik sa pagkabata dahil sa'yo. Feeling ko teenager ulit ako. Ganun naman daw pag in love, nakakabata. Totoo yan. Sa paningin ko nga sa'yo ngayon, para kang biglang naging 20 anyos na binata. Sobra ka naman magkaltas ng edad, hindi na makatotohanan. Hindi ka pa nadadaan sa bola? Hindi ako sanay. Yung mga dati ko naman kasing karelasyon, akala mo mga bato. Walang nakikitang maganda sa akin. Ni thank you, hindi ako nakakatanggap sa kanila. Parehas tayo. Ganyan din ako sa dati kong asawa Ni minsan hindi niya ako sinabihan na maganda ako. Ako na lang ang magsasabi sa niyan, araw-araw. Baka sa simula ka lang magandahan sa akin ha. Kapag nasanay ka na sa itsura ko at kapag hindi na ako nakakapag-ayos, ayaw mo na rin banggitin na maganda ako. Mas gusto ko nga hindi ka nakaayos Kasi sa ganung paraan, alam ko na komportable ka na sa akin. Mas gusto ko kapag komportable ka sa akin. Ngayon palang komportable na ako sa'yo kahit hindi mo nasabihin yan. Di ayos. Kahit ako komportable na ako sa'yo. Ganun ata kapag soulmates. Naniniwala kang soulmates tayo? Naniniwala ako na pinagtagpo tayo. Pinagtagpo kami ni Willie sa mga panahong kailangan namin ang isa't isa. Tamang timing. Masaya ako sa timing na yon. Natagalan man bago ako natauhan sa dating asawa ko ay ayos pa rin. At least, marami akong natutunan sa dating relasyon ko, Papa Dudut. Alam kong meron din akong pagkakamali sa dating asawa ko at handa ko na yung baguhin at huwag ulitin sa relasyon namin ni Willie. Gusto ko na talagang makatuluyan at maging huling karelasyon si Willie. Kaya walang gabi na hindi ko pinagdasal na tibayan ng Diyos ang relasyon namin. Huwag sanang hayaan ng Diyos na umulit kami sa mga naging pagkakamali sa dati naming karelasyon. Alagaan sana kami lagi ng Diyos, lalo na kapag may kinakaharap kaming problemang dalawa. Sa simula pa lang ay naging bibo na si Willie sa pagpapakita ng pagmamahal sa aming mag-ina. Pinagsilbihan kami na akala mo ay siya ang madre di pamilya. Lahat ng kailangan namin kahit ultimo mga luho na pwedeng wag na lang iabot ay binibigay pa rin niya. Sinabi niyang siya na lamang daw ang bahalang bumawi sa mga pagkukulang ng dati kong asawa sa aming mag-ina. Kailangan daw naming maramdaman na kamahal kami. Sa ganung paraan ay mas magiging maayos ang pakiramdam namin at maghihilom na ang mga sugat namin. Totoo naman ang sinabi niya, Papa Dudut, dahil sa pagpapakita niya ng atensyon, pagmamahal at respeto sa amin ni Juvie ay napansin kong gumanda kami ng anak ko at mas naging mabuting tao. Parang mga bulaklak na nadiligan ng maayos. Pinapaarawan ng sapat at nilagay sa lilim kapag alanganin ang panahon. Ganon kami inalagaan ni Willie.
Kaya naman namukadkad ang kagandahan namin ng anak kong si Jovi, Papa Dudut. Andito na ako. Hello, Tito Willie! Ang aga mo umuwi ah. Di ba sabi mo gagabihin ka? Namiss kita eh. Ayaw mo ba? Naku, sa harapan ko pa talaga naglandian. Tumigil ka riyan, Jovi. Magsaing ka na muna sa kusina para makakain na tayo. Mamaya ka na magsaing, Jovi. Tignan niyo muna itong mga pinamili ko sa inyo. May pasalubong na naman? Thank you talaga, Universe! At natisod ni Mama si Tito Willie. Naka-jackpot! Kakabili mo lang ng mga pasalubong sa amin nung Lunes ah. Meron na naman ulit? Si Mama parang nauumay na sa regalo ni Tito. Samantalang dati nagre-reklamo kay Papa kasi kahit candy hindi mabilhan. Oo nga. Tapos ngayon na binubusog na sa regalo. Ikaw talaga, Socorro, hirap mo ispilingin eh. Pag ikaw binalik ng tadhana sa asawa mo, sige ka. Nakakahiya kasi. Panay ang bili mo ng gamit namin hindi naman namin gaanong kailangan. Uy, wag mo akong idamay dyan, Ma. Ako kailangan ko ng gamit, lalo magpapasok ka na sa school. Tito, wag kang makinig kay Mama ha. Nahihilo lang yan. Naasikaso mo na pala enrollment mo, Jovi? May kailangan bang bayaran? Sabihan mo ako kagad para makapag-withdraw ko. Mag-e-enroll pa lang ako next week, Tito. Kasabay ko yung friend ko. Thank you po sa pag-ako ng tuition fee ko, ha? Nag-promise ako sa inyo ng mama mo na ako nang bahala sa inyo. Hindi maganda sa pride ko kung hindi ko tutuparin yun. Ilang beses mo nang natupad. Hindi na siguro mamasamain ang pride mo kung magpapaawad ka na sa kakabili ng gamit para sa amin ni Jovi. Tito, kung ano man ang sinasabi ni Mama sa iyo ngayon, hindi ako agree ron, ha? Magkaiba kami ng prinsipyo. Hoy Jovi, hindi kita tinuruan para maging gahaman ha. Si Mama naman, nagjo-joke lang, di ba? Ang hirap mo namang pasayahin. Huwag na kayong magtalong dalawa. Gusto ko talaga itong nagbibigay ng regalo sa inyo. Ewan ko ba? Parang ang sarap sa pakiramdam na nakakapagbigay ako sa inyo. Uy, si Tito! Love language ang giving gifts. Isa kang malaking bilog na sugar daddy, tumatalbog-talbog. Sugar daddy ng mama mo na ayaw naman maging sugar baby ko. Palag ng palag no? Sige, pagtulungan nyo na naman akong dalawa. Kasi naman lagi mo kinukontra ang pagpapakita ko sa inyo ng pagmamahal. Lagi ko namang nakikita yon. Lagi kong nararamdaman. Hindi mo na kailangang bonggahan ng mga regalo. Baka mamaya masanay kami. Eh di masanay lang kayo. Wala naman akong balak itigil to eh. Tito, anong gift ko ngayon? Hindi ko alam kung magugustuhan mo tong pantalon na binili ko. Sabi kasi nung anak ng kumpare ko, uso raw to ngayon eh. O eto, tingnan mo. Uso nga yan! Gusto ko talaga to! Suot to ng K-pop idols ko! Thank you, Tito! Ako, anong pasalubong mo sa akin? Uy, kala ko ba ayaw mo ng regalo, Ma? Kung nabili na ng tito mo, bakit pa ako tatanggi, di ba? Plastic. Lagi ka nagre-reklamo na puro butas na ang mga duster mo. Kaya binilang kita ng 6 na duster. Makapalang tela at presko isuot. O ito. Ganito yung duster ko nung dalaga ko. Ito yun! Ay, thank you, Willie. Alam mo talaga ang kahinaan ko. Naku, samantalang kanina panay pang tanggi. Bibigay din naman pala. Alam mo naman ang nanay mo, medyo pakipot. Medyo pakipot ba, Tito? Parang sagad nga yung pagiging pakipot niyan eh. Nahirapan na nga ako sa kanya nung ligawan ko tong nanay mo. Tapos ngayong nakuha ko na siya, gusto pa rin akong pahirapan. Dalagang Pilipina eh. Ay! Sige, pagtulungan nyo na naman akong dalawa. Joke lang, Ma. Love you. Para akong nagkaroong muli ng panibagong pamilya. Para kaming isang buong pamilya nila Jovi at Willie. Hindi ko ito naramdaman noon sa dati kong asawa. Parang kami lang ni Jovi ang pamilya. Akala ko ay hindi ko na mararanasan ang mga bagay na ito. Pero heto at pinatunayan sa akin ng Diyos na posible pala ang mga pangarap ko. Tinupad ni Willie ang pangarap kong pamilya. Habang pinagmamasdan ko nga silang dalawa ni Jovi na nagkwekwentuhan tungkol sa mga pasalubong ni Willie, ay napapangiti na lamang ako.
Halos hindi ko na matanggal ang ngiti sa labi ko. Sino ba namang hindi sasaya kapag makita mong magkasama at nasa isang bahay ang mga mahal mo sa buhay? Panay ang dasal ko na sana'y hindi na matapos ang kasiyahang ito. Alam kong hindi naman ako bibiguin ng Diyos dahil matagal din akong naghirap bago ko sinukuan ang sitwasyon na matagal na niyang gustong alisan. Araw-araw ay lagi akong binibigyan ng rason ni Willie para mahulog sa kanya. May oras na parang natatakot na ako dahil masyado nang malalim ang nararamdaman kong pagmamahal para sa kanya. Baka kasi biglang magbago siya o makahanap ng iba. Ganon ba talaga yon? Kapag galing ka sa maling tao at napunta sa tama ay lagi kang matatakot sa tuwing makakaramdam ka ng saya. Kasi ganoon minsan papadudot ang nararamdaman ko. Sinasabi ko ang worries ko kay Willie at lagi niya lamang akong niyayakap at hinahalikan. Patuloy niyang pinaparamdam sa akin na hindi ko na kailangang mamuhay sa nakaraan dahil kasama ko na siya sa kasalukuyan. At sa kasalukuyan ay payapa na ang lahat kasama siya. Naniwala ako sa kanya, Papa Dudut. Nagtiwala ako sa kanya ng sobra. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa mga unang buwan ng pagsasama namin ni Willie ay nasanay na ako sa mga binibigay niyang regalo. Lagi siyang nagpapalit ng mga gamit sa bahay kahit na hindi naman sira. Basta makita niyang may bago at mas magandang gamit online ay bumibili kaagad siya. Napagsabihan ko na siya noon na maghinay-hinay sa pagbili lalo na kung hindi naman nagagamit sa araw-araw pero mapilit siya. Hindi ko naman na siya nilabanan pa dahil pera naman niya ang ginagastos. Sino ba naman ako para pigilan siya sa paggamit niya ng pera, hindi ba? Kung yun naman ang nagpapasaya sa kanya at nagbibigay sa kanya ng dahilan para lalong magsipag para kumita ng pera, ay sino ba naman ako para pigilan siya? Kaya lang makalipas pa ang ilang buwan ay napansin kong hindi na siya gaanong bumibili ng kahit na anong gamit o regalo para sa bahay at para sa aming mag-ina. Hindi naman sa hinahanap-hanap ko ang mga luho na inaabot niya. Kaya lang kasi papadudot ay nanibago ako. Ganon din si Juby. Pero hindi naman namin yon itinawid sa kaalaman ni Willie. Baka masaktan at ma-misinterpret niya ang pagtatanong namin. Sinabihan ko si Jovi na huwag magbabanggit at sasabihin ang diretsahan kay Willie ang tungkol sa paghinto nito sa pagbibigay ng luho sa amin. Meron naman na kaming sapat na luho na ibinibigay niya noon. Hindi na kailangan maghangad pa ng sobra. Kaya lang may nangyari nitong nakaraan para tuluyang sumabog si Willie. Hindi ko yon inasahan, Papa Dudut. Isang gabi ay umuwi siya ng late, ako na lamang ang gising sa bahay at nakatulog na si Jovi dahil maaga pa ang pasok niya kinabukasan. Hindi ako late matulog pero nagawa kong maghintay kay Willie dahil nababahala na ako sa dalas ng pag-uwi niya ng late, Papa Dudut. Oh, Socorro, bakit gising ka pa? Hindi ako makatulog. Si Jovi nasaan? Kanina pa tulog. Sana sinabayan mo na lang ang anak mo na matulog. Hindi nga ako makatulog kaya hinintay na lang kita. Sa susunod, wag mo na akong hintayin. Mag-a-update na lang ako kapag gagabihin ako ng uwi. Sige, kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Anong ulam? Nagluto ako ng pusit. Ubusin mo na yon. Maraming pa bang kanin? Yung sinain ko hanggang bukas na lang ng umaga. Pero may bigas pa. Yun nga rin sana yung sasabihin ko sa'yo. Huling takal na yung bigas na isinain ko kanina. Ang bilis naman nating makaubos ng bigas. Pareho pa naman kayong mahinang kumain ng kanin ni Jovi. Sakto lang ang pagkakaubos ng bigas. Natipid ko pa nga. Halos 3 buwan na kaya yung huling bili mo ng bigas. Bumili ka muna siguro sa tindahan ng per kilo. Ayaw mo ba ng isang sako na lang ulit? Mas makakamura tayo nun. Per kilo muna. Yung 3 araw muna siguro ang bilin mo.
Yung pinakamura na rin. Hindi naman ako maselan sa bigas. Sige. Papapain ko na lang yung pusit. Hindi na ako magkakanin. Para umabot hanggang tanghalian yung natitirang kanin. Ay hindi, kumain ka ng kanin. Ikaw tong mahilig sa kanin eh. Hindi naman nag-aalmusal madalas si Jovi. Ako naman, sapat na yung kape. Sa'yo na lahat ng natitirang kanin. Mas kailangan mo yun kaysa sa amin. Ikaw pa naman tong laging nasa labas para rumakit. Salamat, Socorro. May mga frozen food pa ba tayo? Hotdog na lang tapos kalahating plastic ng tosino. Gusto mo bang ipagprito kita bukas para sa almusal mo? Hindi na. Tipirin mo na lang yan para may pagkain sa ibang araw. Mga dilata natin, kamusta naman? Ayos naman sila sa cabinet. Close na sila sa isa't isa, hindi na sila namamahay. Pansamantala, dilata muna ang ulam natin. Lalo na kapag wala naman ako. Haluan mo na lang ng repolyo o kahit na anong gulay para magmukha namang desente. Nakakapanibago naman. Ang alin? Naaalala ko lang dati ayaw mong bumili ng delata. Sabi mo hindi magandang kainin eh. Kaya lagi kang nagpapaluto sa akin ng mga fresh na karne at isda. Tapos madalas gusto mo magpa-deliver na lang tayo ng pagkain. Napilit lang kitang bumili ng delata para kung sakaling magkaroon ng emergency meron tayong mabubuksan. Hindi ka pa ba nagpapasalamat na mabubuksan mo na sa wakas yung mga dilata na pinaglalaban mo sa akin dati? Nabigla lang. Hindi ko naman inaasahan na gugustuhin mong mag-ulam ng delata. Masama bang kumain ng dilata? Oy, wala akong sinabing ganyan ha. Ang sinabi ko lang, nanibago lang ako. Mali ata ako na sinanay ko kayo sa luho. Parang diring-diri ka na kumain ng mga dilata. Baka pati sa bigas sumelan ka na rin. Hindi ako kailanman nandiri sa delata kahit ilang beses mo pa akong pinakain ng crispy pata at mamahaling putahe. Baka nakakalimutan mo, sinanay din ako dyan ng dati kong asawa. Bakit kailangan pang banggitin ang dati mong asawa? Nasanay ka na nga yata sa luho. Hindi ko maintindihan bakit minamasama mo tong sinasabi ko sa'yo. Wala naman akong masamang intensyon. Nag-uusap lang tayo. Bakit biglang pumangit ang dating sa'yo? Kasi pagod na ako sa kakahanap ng pera. Tapos parang pinamumukha mo pa sa akin na wala akong kwentang padre di pamilya. Di keso dilata at mumurahing bigas na ang kaya ko ibigay sa inyo mag-ina. Ganun ba yun ha? Ganun ba yun? Di na ba uso magpasalamat at magpakita ng utang na loob? Naligaw na ako sa usapan. Ni minsan hindi ko naisip yung mga sinasabi mo. Ikaw lang ang nakakaramdam niyan. Huwag mo na ako ipaganda na makakain niya yun. Alis mo na ako. Saan ka naman pupunta? Alanganin ang oras. Maghahanap ng karinderya. Huwag mo na ako hintayin. Matulog ka na. Nagulat talaga ako sa inasal ni Willie sa akin, Papa Dudut. Padawog niyang sinarado ang pintuan at nakatayo lamang ako noon at hindi ko alam kung paano tamang magre-react sa mga nangyari. Hanggang sa bigla na lamang nagising si Joby dahil sa pagkagulat sa kalabog ng pintuan. Sinamahan ako ni Joby at kinausap. Hinanap niya si Willie. Sinabi ko sa kanya ang mga nangyari at maski si Joby ay nagulat sa ikinuwento ko sa kanya. Hindi naman kasi yon ugali ni Willie, Papa Dudut. Pero pinaniwalaan ako ng anak ko. Sinamahan pa niya ako para masiguradong ayos na ako. Nabigla kasi talaga ako. Sa inasal ni Willie ay parang may ala-ala sa ex-husband ko ang nag-flashback sa akin. Lalo tuloy kinabahan ang puso ko. Na mainit ang ulo niya at walang pera. Ayaw ko mag-overthink. Pero may problema nga kaya si Willie sa pera. Sinabi ko ang iniisip kong yon kay Joby, Papa Dudut at tumango lamang ang anak ko. Dati pa naman daw yon napapansin ni Joby kay Willie. Hindi niya lang daw magawang sabihin sa kanya lalo't inuunahan ko na siya na huwag punahin ang pagbabawas ni Willie ng pagbibigay ng regalo sa aming mag-ina. Nasabi ko na rin ang tungkol sa dilata at sa bigas. Doon na nga mas lalong nakumpirma na mukhang problemado sa pera si Willie. Pero bakit hindi siya naging honest at sabihin sa amin ang katotohanan? Handa namang kaming makinig. Lalo na ako. Wala akong alam sa mga pinagkukuhanan niya ng pera at hindi ko ugaling magtanong sa tao tungkol sa trabaho nila. Parang hindi yon komportable para sa akin. Kaya hindi ko alam kung paano ko maitatawid ang tulong at suporta para kay Willie, gayong hindi ko naman alam ang eksakto na pinagkukuhanan niya ng pera. Isang araw ay mas lalong lumala ang lahat. Maagang umuwi si Willie sa bahay, balisa at tulad ng dati
ay iritable din, Papa Dudut. Socorro, Ang aga mo yatang umuwi. Kumain ka na? wala akong gana. Alis din ako kagad. May kailangan ba? May ipapaplansya ka bang damit? May naitabi ka pa ba sa mga perang binigay ko sa inyo ni Jovi dati? Bakit? Sumagot ka na lang. Sumagot ka rin. Bakit kailangan ko sumagot? Kasi nagtatanong din ako. Pera ko naman yung binigay ko sa'yo. Sa inyong mag-ina. Sumbat ba yan? Kasi naman ang simple lang ng tanong ko, hindi pa magawang sagutin ng maayos. Maski naman ako maayos din ang tanong ko. Oo, alam ko pera mo yun at inabot mo sa akin. May karapatan ka ron. Yun naman pala eh. Nasaan na yung pera? Naitabi ko, wag kang mag-alala. Nabawasan ko pero pinangbili ko naman ang kailangan natin dito sa bahay. Asa na nga yung natira? Dali na! Gusto pa ng pahirapan eh. Willie, may problema ba? Wala magiging problema ko, ibibigay mo na lang sa akin yung pera ko. Alam ko pera mo yon. Pero sa pagkakatanda ko, sinabi mo na pera ko na yon. Ayaw mo ibalik sa akin yung pinaghirapan ko? Handa kong ibalik sa'yo kung sasabihin mo muna sa akin kung saan mo gagamitin yun. Bakit kailangan mo malaman? Bigyan mo rin naman ako ng karapatan na malaman bilang may bahay mo. Ipandadagdag ko sana pambili ng mga regalo ko sa inyo ni Jovi. Malapit na ang Pasko. Nasanay pa naman kayo laging nireregaluhan. Nakakahiya naman kung hindi ko kayo bibigyan. Hindi na namin kailangan ng regalo. Gagamitin ko sana yung pera na yun para ipambili ng pagkain at ibang kailangan dito sa bahay. Mas importante yon. Hiningi mo ang dahilan ko kung bakit ko kinukuha sa iyo yung pera tapos tatablahin mo rin naman pala. Bakit nagtanong ka pa? Bakit pa ang init ng ulo mo? Ano bang nangyayari sa'yo? Kasi ginagawa mo komplikado ang lahat. Ikaw lang tong nagpapakomplikado ng lahat, Willie. Ano bang nangyayari talaga? Hindi ka naman dati ganyan ah. Pati rin naman ikaw. Hindi ka rin naman ganyan dati. Ngayon pala sagot ka na kahit wala sa lugar. Nasa lugar ang mga sagot ko. Baka ikaw. Ganyan ba isusubat mo sa akin? Matapos ko kayong iaon ng anak ko sa hirap? Matapos ko kayong tulungan makatakas sa dating asawa mo? Sino ba sa atin ngayon ang nanunumbat? Ibigay mo sa akin ang pera ko! Pero anong gagamitin natin pambili ng pagkain? Isang buwan ka nang hindi nag-aabot para sa mga kailangan dito sa bahay. Intindihin mo naman ako kung kailangan kong tipirin yun para may makain tayo. Dodoblin ko ang ibibigay ko sa iyo sa susunod. Ibalik mo lang muna sa akin ang pera. Kailangan ko talaga. Baka pwedeng kahit 1K lang ang ibigay ko sa'yo. Konti na lang din ang natitira sa akin eh. Baka maubusan tayo kapag binigay ko sa'yo lahat. Masyado kang nega, kaya walang nangyayari sa buhay mo. Bakit ganyan ka magsalita? Kasi ayaw pa ibigay sa akin ang pera ko. Akin na! Hindi sa iyo yun! Hindi talaga ako makapaniwala sa inasta sa akin ni Willie, Papa Dudut. Nanlaki ang mga mata niya habang nakatitig sa akin at tila kinukumbinsi akong sumunod na lamang sa gusto niya. Hindi ako nagpatinag. Nilabanan ko ang mga titig niya at hindi ko kayang ibigay sa kanya ang lahat ng naipon kong pera. Alam kong galing yon sa kanya, pero hindi maganda ang kutob ko sa pagdadalhan niya ng perang yon. Lalong hindi maganda ang kutob ko na maibabalik pa sa akin kahit kalahati noon. Pero wala ko nagawa nang tadyakan niya ang mesa sa sala. Binasag niya ang vase na nakatapon sa gilid ng sofa. Nagulat ako. Hindi naman niya ako sinaktan pero natakot ako sa mga ginawa niya. Pawisan na siya noon at nahahalata na ang galit. Kaya doon na ako bumigay. Nagtungo na ako sa kwarto para kunin ang pera pero nagtira ako ng 2,000 para may pangkain kami sa mga susunod na araw. Pagkatapos kong iabot sa kanya ang pera ay matalim pa rin ang tingin niya sa akin. Galit na galit ang mga mata niyang tinititigan ako sa huling pagkakataon bago lumabas ng bahay. Nagdabog siyang muli sa pagsarado ng pintuan. Minessage ko siya after an hour para sabihan sa kanya na hindi ako natuwa sa ipinakita niya sa akin pero hindi niya ako nireplyan. Hindi rin siya umuwi nung gabing yon, tanghali na kinabukasan nang umuwi siya. Tahimik na siya noon, Papa Dudut, at hindi na galit. Pero halata sa mukha niya ang lungkot at problema. Hindi ko na siya kinausap pa. Parehas kaming kailangan magpalamig noon at nagkulong na lamang siya sa kwarto at hindi ko siya sinamahan doon. Noong kakain na ay pinatawag ko na lamang siya kay Jovi.
Tahimik naming pinagsaluhan ng sardinas na hinaluan ng maraming tubig at repolyo. Hindi pa rin niya ako inimik at hindi rin niya inabot ang perang pinangakong ibabalik niya sa akin. Hindi ko naman na yon inaasahan pang ibabalik niya. Nakakasama lang ng loob na hindi siya papadudot marunong tumupad sa mga pangako niya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi na nga binalik sa akin ni Willie ang perang kinuha niya. Oo sige, siya ang nagbigay noon pero kahit papaano ay may karapatan ako roon dahil binigay niya sa akin yon para ipangbili ko raw ng mga gusto kong gamit. Hindi ko nga lang ginawa yon dahil mas gusto kong ilagay yon sa ipon ko. Hindi ko naman siya magawang singilin dahil nakakahiya. Ang dami na niyang ginawa para sa amin. Parang ang kapal naman ata ng mukha ko para bawiin pa yon. Meron pa rin naman akong natitirang pera pero yon ay yung ipon ko nung hindi pa kami nagsasama ni Willie. Naipon ko yon sa dati kong trabaho. Walang nakakaalam sa ipon ko na yon dahil bala kong gamitin noon ang perang yon para makatakas kami ni Juvie at umuwi sa probinsya namin. Kaya lang ay nakilala ko nga itong si Willie. Nagbago lahat ng plano. Naitago ko na lang tuloy ang ipon na yon, Papa Dudut. Pinilit ako ni Willie na umalis na sa trabaho ko noon at ayoko pa sana dahil gusto kong meron akong sariling pera. Pero nakiusap siya na umalis na ako para full-time akong mag-asikaso sa kanya at sa bahay. Kinumbinsi rin niya ako na hindi ko naman na raw kailangang magtrabaho dahil siya na ang bahala sa lahat ng gastusin. Hindi raw ako gagastos kahit na isang sachet ng mumurahing shampoo. Naniwala ako. Nakumbinsi ako. Yon ang isang malaking pagkakamali ko dahil wala pang isang taon ay nagbago na ang lahat. Ultimo, pagbili ng isang sachet ng mumurahing shampoo ay hindi na magawang ibigay sa akin ni Willie. Lagi niya akong iniiwasang makausap tuwing nasa bahay siya. Ni tumingin sa akin ay hindi rin niya magawa. Ang masakit pa, bihira na rin siya kung umuwi ng bahay. Wala rin akong alam sa mga ganap sa buhay niya sa labas, Papa Dudut. Ma, busy ka? Nagbabudget lang ako para sa pagkain natin para sa linggong to. Bakit? Nakita kasi ako kanina nung may-ari ng tindahan sa kanto. Nagtatanong kung kailan daw natin babayaran yung bigas na inutang natin. Hindi pa ba dumaan doon ng Tito Willie mo? Sinabi niya sa akin na siya na yung magbabayad ng inutang nating bigas eh. Mukhang hindi pa eh. Nagagalit nga po yung may-ari eh. Mabuti na lang dumaan na yung jeep na sasakyan niya. Napilitan tuloy huminto sa kakatalak. Nakakahiya naman. Hayaan mo, dadaan ako doon mamaya bago ako mamalengke. Makikiusap muna ako na kalahati munang babayaran ko. May iutos po ba kayo sa akin na iluto? Wala naman po akong gagawin ngayon. Pakitingnan mo muna sa cabinet kung meron pang natirang sardinas. Meron pang kalahating repolyo sa ref. Isahog mo bago masira. Dagdagan mo ng tubig para pangbawas ng alat ha. Tsaka dagdag sabaw din. Huli na po yung sardinas na inulam natin kagabi. Sigurado ka ba? Parang may nakita pa ako ron na isang sardinas. Isang meatloaf na maliit na lang po yun. Kasya na po siguro yun kung tayong dalawa lang ang kakain. Paano naman ang Tito Willie mo kung umuwi siya? Maghahanap yun ng pagkain. Ma, may sasabihin din pala ako. Oh, ano yun? Nawawala po kasi yung naipon kong pera na itinago ko sa ilalim ng kama ko. Ha? Hindi akong kumuha ah. Tignan mong mabuti, baka na-misplace mo lang o kaya nahulog kung saan. Halos baliktarin ko na po yung buong kwarto pero wala talaga eh. May pagkaburara ka pa naman. Andyan lang yan. Wala namang ibang taong bumibisita rito. May hinala po ako. Ha? Hinala? Si Tito Willie po. Ay, Jovi, wag ganyan. Wag ka mambibintang ha. Eh kasi naman ma, nung naligo ako nung isang araw tapos pagpasok ko ng kwarto ko, andun siya. Hindi naman siya pumapasok sa kwarto ko kahit kailan.
Baka naman kasi may tinitingnan siyang mga butas sa kisame o mga butas sa sulok ng kwarto mo. Alam mo na, tag-ulan, nag-iingat lang ang Tito Willie mo. Hindi naman po niya sinabi sa akin yan. Nagulat nga siya nung nakita ako tapos bigla siyang may binulsa. Tapos nagmadali na pong umalis. Busy kasi ang tito mo. Alam mong naghahanap ng ibang racket para lang may makain tayo. Pero bakit hanggang ngayon wala pa rin tayong makaing matino? Yung ipon nyo, nagagamit nyo na pangbayad ng kuryente at tubig. Paano kapag naubusan kayo? Hindi ako aabot doon. Makakahanap ang tito mo ng pagkakakitaan. Magtiwala lang tayo sa kanya. Nagtiwala naman po ako sa kanya nung pumasok siya sa kwarto ko. Kinabukasan, nung chinek ko yung ilalim ng kama ko, nasaid na lahat ng perang andun. At kayong dalawa lang naman ni Tito ang nakakaalam na nagtatago ako ng pera ron. Hindi ba nga nagbibiro pa siya noon na baka ngat-ngatin ng daga yung perang tinatago ko dun? Jovi, wag nga muna natin itong pag-usapan. Sumasakit ng ulo ko sa kakaisip kung saan tayo kukuha ng pera. Hanapin mo pa sa kwarto mo, nandun lang yon. Isipin mong mabuti. Pero ma... Anak, please. Pagod ng utak ni Mama kakaisip. Maawa ka naman. Gusto ko mang tulungan ka pero kota na ako sa mga problema. Sorry po, ma. Nakonsensya naman ako na hindi ko pinanigan ang anak ko. Pinagmasdan ko siyang bumalik sa kanyang kwarto para subukan pang hanapin ang pera niyang nawawala. Pagkalabas niya ng kwarto ay halata pa rin ang lungkot. Halatang hindi nahanap ang pera niya. Hindi na lamang niya ako kinausap tungkol doon at nahiya na rin siya at baka mapagalitan kong muli. Nagluto lamang siya ng meatloaf at isinaing ang huling takal ng bigas na mukhang kulang pa para sa aming dalawa. Mas lalo lang akong namroblema. Pumanhing ako sa kwarto namin ni Willie. Mula sa luma kong maleta ay nilabas ko roon ang isang CCTV na nabili ko noon nung nagsasama pa kami ng dati kong asawa. Ginamit ko yon para makakuha ako ng ebidensya sa tuwing sinasaktan niya. Itinago ko na yon noong nagsama na kami ni Willie. Akala ko hindi ko na yon magagamit pa. Pero napunta na naman ako sa sitwasyon na kakailanganin ko ng ebidensya. Palihim kong nilagay yon sa pwesto kung saan ko nilagay ang pera at mga alahas ko. Ayokong pagbintangan si Willie pero malakas ang duda ko na siya ang kumuha ng pera ni Juvie. Kinagabihan ay umuwi si Willie at wala pa rin itong sahulog. Mukhang malalim talaga ang problema niya pero ayaw naman niyang magpatulong sa akin. Hindi ko na rin alam ang gagawin ko at nagpaalam siya na diretsyo na siyang matutulog. Tumango lamang ako. Hindi ko siya tinabihan. Nakitulog ako sa kwarto ni Joby, parang lumalayo na ang loob ko kay Willie at parang ayoko munang dumikit sa kanya dahil ayokong makaramdam ng galit sa kanya. Kinabukasan ay hindi ko na siya nadatnan sa kwarto. Maaga siyang umalis, sabi ni Joby. Pumasok ako sa kwarto namin at malakas ang kabog ng puso ko. Lalo na nung nakita kong wala na ang pera at mga alahas ko. Nanginginig akong tsinek ang CCTV at doon ay nakita ko si Willie ang kumuha. Naiyak na lamang ako. Hindi dahil nawalan ako ng pera at alahas, kundi nawala ng biglaan ng tiwala ko sa kanya. Kinagabihan ay umuwi siya at inamangan ko siya para kumprontahin. Hindi na ako makapagpigil noon, Papa Dudut. Bakit gising ka pa? Hinintay talaga kita. Matutulog na ako ha. Maaga akong aalis bukas. Mag-usap muna tayo. Tungkol saan ba? Aminin mo na sa akin yung totoo. Ano na naman yan? Wala ka na bang pera? Ang sakit naman ng bintang mo. Alam mo bang hindi yan maganda sa pandinig ng mga lalaki? Hindi naman kami bulag at manhid ni Jovi para makita yung pagbabago mo. Pati si Jovi dinamay mo rito. Tatay na ang turing niya sa'yo. Pati siya nakakaramdam na rin. Nag-aalala lang siya sa'yo. Wala kayong dapat ipag-alala. Ayos lang ako. Hindi yun ang nakikita ko. Hindi ka na nakakapag-abot para sa mga gastusin dito sa bahay. Lagi ka pang wala. Nagagalit na yung tindahan sa kanto dahil hindi tayo makabayad ng mga inuutang natin doon, Willie. Sabihin mo na lang yung totoo para alam ko kung saan ako lulugar.
Wala akong dapat sabihin sa'yo. Maayos naman ang lahat. Praning ka lang dahil hindi na kita nabibigyan ng luho katulad ng dati. Aba, matuto rin tayo magtipid. Mga mayayaman nga hindi bigay todo sa luho nila. Tayo pa kaya? Hindi na problema sa akin kung hindi mo ako mapagbigyan sa luho ko. Pero yung mga araw-araw na pangangailangan natin, ibang usapan na yun. Nangako ka magpo-provide ka sa amin ni Jovi sa lahat ng kailangan namin. Kaya nga napilit mo akong mag-resign sa trabaho ko kasi sabi mo good provider ka. Ikaw nang bahala sa lahat, di ba? Hindi ko na kailangang magpakapagod sa trabaho dahil kaya mong sustentuhan ang pangangailangan namin. Asa na yung Willie na nagsabi sa akin nun? Hindi naman kasi araw-araw bumubuhos ang biyaya sa akin. Intindihin mo naman. Hindi naman naglalabas ng pera lahat ang butas ko sa katawan. Minsan nagigipit din ako. Kaya ba kinuha mong pera at alahas ko sa kwarto dahil gipit ka? Ibang klase ka rin naman pala mong bintang. Hindi ako magnanakaw. Hindi ako nang bibintang. Naglagay ako ng CCTV sa pwesto kung saan ko nilagay yung pera at alahas ko. Pwede ko ipakita sa'yo ngayon para hindi mo naman isipin na nang bibintang lang ako. Alam mo kasi... Hindi mo ako maiintindihan. Bakit mo yun nagawa, Willie? Bakit hindi mo na lang ako kausapin? Makikinig naman ako eh. Hindi mo maiintindihan. Hindi. Sabihin mo sa akin kung ano bang nangyayari. Natalo ako sa sugal. Nagsugal ka? Nanalo naman ako dati sa sabong. Kaya nga lahat ng luho na kailangan nyo mag-ina na ibibigay ko, di ba? Pero alam mong walang pupuntahang maganda yung pagsasabong. Sa una ka lang papatikimin ng panalo pero babawiin din sa dulo. Sabi ko na eh, hindi mo ako maiintindihan. Bakit pa ba ako nag-aksaya ng laway para magpaliwanag? Sorry, nabigla lang ako. Hindi ko naman kasi alam na sa sugal ka pala kumakapit. Doon naman talaga ako kumukuha ng pera kahit bago pa kita makilala. Naipundar ko tong bahay dahil sa sugal. Ewan ko lang kung ano nangyari ngayon. Hindi ko lang siguro swerte ang taon na to. Ihinto mo na yan, please. Aahon ka rin kahit hindi na magsugal. Magtutulungan tayo. Matutulungan mo ako? Oo naman, kahit ano. Baka may naitabi ka pang pera dyan. Huling pusta na. Gusto kong mabawi yung mga natalo ko. Hindi kita matutulungan dyan. Ayaw na kitang bigyan ng pera para ipangsugal. Kala ko tutulungan mo ako. Sige na, Socorro. Nararamdaman kong ito na yun. Isang pusta pa. Sigurado ako na makakabawi ako. Hindi na ako uulit. Huli na to basta manalo. Hindi. Tumigil ka na sa sugal. Hindi ka mananalo dyan. Huwag kang nega. Nangangati na itong palad ko. Kasabihan ng mga matatanda na magkakapera daw pag ganito. Kaya ilapag mo na sa palad kong pera para makapusta na. Sige na. Alam ko na may naitatabi ka pa dyan. Huwag mo akong pagdamutan. Kinuha mo na lahat, Willie. Wala nang natira sa akin. Ano pang ibibigay ko sa'yo? Gisingin mo si Jovi. Baka may mga hindi pa ako nakuha sa ilalim ng kama niya. Ipaliwanag mo na lang sa kanya lahat. Ikaw din ang kumuha ng ipon ni Jovi sa ilalim ng kama? Hindi na mahalaga yun. Ang importante ngayon, magtiwala ka sa akin na may papanalo ko itong susunod na pusta ko. Nararamdaman ko talaga. Sa susunod na panalo ko, pupunta tayo sa Hong Kong. Ayaw mo ba nun? Hindi ako makapaniwala sa mga narinig kong sinabi ni Willie. Nakangiti pa siya sa akin pero kita sa kanyang mga mata ang pagod at pagkabahala. Alam kong pilit lamang niyang kinukumbinsi ang sarili niya na tama pa rin ang ginagawa niya. Lulong na po si Willie sa sabong at kita naman yon sa kanya pero hindi niya magawang tanggapin. Naiiyak na lamang ako noon habang pinipilit niyang tumawa para kumalma. Para na siyang nasisiraan ng bait lalo kung paano niya alugin ang balikat ko para pakinggan ko siya. Para bigyan ko siya ng pera. Panay din ang panginginig ng mga kamay niya. Pinagmamasdang ko lamang siya. Lalo na noong paikot-ikot na siya sa sala habang pinapaliwanag sa akin na sa susunod na pusta niya ay milyon na ang makukuha niya. Naniniwala siya roon at doon ako nababahala. Iba na ang tama ng sugal sa utak niya. Nagkunwari akong bibigyan siya ng pera at naniwala naman siya. Natuwa siya. Napalundag pa siya sa saya. Sinabi ko sa kanya na ibibigay ko yon kinabukasan basta matulog na lamang muna siya. Pumayag naman siya, Papa Dudut. Tumakbo na siya patungo sa kwarto namin at nagtalukbong. Pahuni-huni ng kanta at parang nagbibilang ng pera. Naiiyak na ako noon.
Unti-unti ay parang tinakasan na si Willie ng bait at hindi ko napaghandaan yon. Kinabukasan ay ginising niya ako para kunin ang pera. Inabutan ko siya ng 100 piso at natuwa siya. Sabi niya ay magiging 100,000 raw yon. Lumabas siya ng bahay nang hindi man lang naligo o nagpalit man lang ng damit. Hinayaan ko siya. Alam kong delikado pero wala na rin akong lakas para pigilan siya. Mga kabarangay, patuloy pa rin po si Willie sa kanyang pagsusugal. May mga araw na matino siya pero mas madalas na parang nawawala na siya sa sarili niya. Ano bang may papayo ninyo sa sitwasyon namin ngayon? Kailangan ko na ba siyang iwan? O baka pwede pang magawa ng paraan? Sana ay matulungan ninyo ako. Isa ako sa mga masusugid ninyong tagapakinig at marami sa inyong mga kwentong napapanood ko sa YouTube ang nakakatulong sa akin. At sana sa pagkakataong ito, magawa niyo rin po akong tulungan sa personal na problemang aking kinakaharap. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, sa pagtampok sa aking kwento sa inyong programa. Ang inyong kapuso, Socorro.